come again, sir? You are lying! This time, na-curious ako. Kasi, it seems, it would appear dito sa interview na to ni Christian Esguerra na merong punto kung saan nagkaroon naisahan niya si Attorney Claire. And yun yung kwento sa akin. Parang parang naisahan daw ni Christian Esguerra si Attorney Claire, ganyan. So parang, okay, really? How? So nung pinanood ko yung video na sinendita kayo sa akin, sabi ko, I don't think naisahan si Attorney Claire. It's most probably hindi siya naisahan eh. It's just that the question is not relevant to Attorney Claire. Hindi kumbaga, kung wala sa radar mo, wala kayo sasagot. Wala sa radar mo eh. Pero, ito, papanood ko sa inyo. Kasi, natawa ako dito eh. Okay, natin. Speaking of fake news, do you think the Marcos administration has the moral ascendancy to take on this problem of fake news? Siya mismo na kinabang during the campaign in 2022 and even years before that. Okay. Diyan natin umpisahan ha. Sorry magsa-stop ako dito. Kasi i-breakdown natin. Ano yung question? The question is, does BBM or PBBM have the moral ascendancy? Ibig sabihin, malinis ba si PBBM? Oo. Si Bongbong Marcos ba ay malinis sa fake news? Siya nga daw. Take note ha, the language of Christian Esguerra. The language is this. Siya daw ay beneficiary of fake news during the 2022 elections and even years before that. Intindihan natin ha. Yun ang tanong. Ayoko munang gamitin yung dilawan card kasi gusto ko muna siyang i-breakdown using critical thinking and logic. Ayoko munang gamitin yung dilawan card. Mamaya natin gagamitin yung dilawan card. Okay. Take note ha. Ang question is this. Does BBM, malinis ba ang kamay? Tagalogin natin na para mas malitin din. Malinis ba ang kamay ni Bongbong Marcos para labanan ang fake news kung siya mismo ay beneficiaryo ng fake news? Okay, yun ang question. At yung sagot ni Attorney Claire. Okay, siguro yung fake news that can be attributed to the President, hindi ko pa siya naaral. Sorry, Christian. But I appreciate the honesty. Hindi ko nakita kung ano pa yung ibang mga fake news. Siguro if there are fake news that can be attributed to the President, then I have to study that. Because definitely it will be asked to me. Diba? Tama yung sinagot ni Attorney Claire. Meron bang fake news na nanggaling mismo sa Presidente? Kasi alam niyo mga kasya, ganito yan. Beneficiary and creator are two different things. Sa Tagalog, ang nakinabang at ang nagbigay pakinabang ay magkaiba. Halimbawa, tayong lahat nagtatrabaho. Yung mga anak po natin, ating mga pamilya, ay nakikinabang sa ating pagtatrabaho. Okay. Ibig sabihin po ba, yung anak natin ang kumita ng pera? Ulitin ko ang benepisyaryo ay iba sa gumawa. Okay. Example ko ganito. Ang mga anak natin nakikinabang sa benepisyong ibinibigay na sa kanila na nagbibigay tayo ng pera sa kanila, allowance, bahay, pagkain, aircon, what have you. Entertainment nila, what have you. Nakikinabang sila sa bunga ng trabaho natin. Beneficiarya sila. Does it also mean na dahil nakinabang sila sa bunga ng ating pagtatrabaho, ay sila rin ang kumita? Sila rin yung nagtrabaho? No. Hindi ho pareho yun. Ito, halimbawa, magsasabi ako ng fake news. Si Christian Esguerra ay matalino. Fake news. Matalino si Christian Esguerra.
fake news yan. Magiging beneficiary si PBBM yan. Di ba? Magiging beneficiary ni PBBM yan, si Christian Esguerra. Itong sa fake news kong to. Na pag sinabi ko si Christian Esguerra ay matalino, fake news. Maikinabang dyan ay si PBBM. Di ba? Si PBBM ba ang nagsabi? Kasi Christian Esguerra ay matalino. Siyempre hindi. Ako yung nagsabi. Yun ang ibig kong sabihin, mga kutsero. Hindi porke ikaw ay nakinabang sa fake news, ibig sabihin, ikaw ang nagfe-fake news. Magkaiba ko kasi si Digong at saka si Bongbong Marcos in that regard. Si PBBM, hindi gumagawa ng kwento, hindi gumagawa ng fake news. Si Digong, siya, by his own admission, ay master ng intriga at master ng kung ano-ano. So, it doesn't make sense. Kasi ang accusation niya is, malinis ba ang kamay ni Bongbong Marcos para labanan ng fake news? Ang tanong, nag-fake news ba siya? Kung ako yung in-interview niya ni Christian Esguerra, ibabalik ko sa kanya. Saan nag-fake news si Bongbong Marcos? Tira niyo tuloy natin. Diba? So that I will know what's the status of this issue or what. Pero as of now, I think you should help me. Give me the list of that issues so that I can study that. Actually, marami na pong sumunod din tungkol dyan kung paano nakinabang yung si Marcos sa massive disinformation. And dito sa YouTube, yung plataforma ginagamit natin ngayon, even years prior to the 2025 election campaign, ang dami na nagsulputan ng mga bogus, mind-boggling narratives. Yung sinasabi, di ba? Yung Marcos Sr. related kay Rizal, yung Ginto, Castellano Gold, etc. etc. Nagkalat yan. Really? I-attribute mo kay PBBM, sinabi ba ni Bongbong Marcos kahit kailan na ang tatay niya ay related kay Jose Rizal? Sinabi ba niya yun? Sinabi ba ni PBBM na totoo ang Taliano Gold? In fact, wait lang Parang may article ako dyan na nakuha kanina. Ano ba? Ayan, nakita. Walang ginto. Bongbong Marcos seeks closure on Taliano Gold beef. Siya pa nagsabi. Walang Taliano Gold. Siya nagsabi. Si President Bongbong Marcos mismo nagsabi, walang ginto. Sabi niya sa DCWB. Noong in-interview siya. Baka may alam sila, sabihan ako, kailangan ko yung gold. Wala pa ako nakikitang gold. Sabi niya. So, walang Taliano Gold. So, bakit mo i-attribute kay Bongbong Marcos yung fake news ng Taliano Gold? Diba? Ano pa yung isa kanina? Isa pa sinabi. So ba? And base sa mga pagsasaliksik, talaga nakatulong po itong mga ganitong false and fake. Ang dami na nagsulputan ng mga bogus, mind-boggling narratives. Yung sinasabi, di ba? Yung Marcos Sr. related kay Rizal, yung Ginto, Castellano Gold, etc. etc. Nagkalat yan. And base sa mga pagsasaliksik, talaga nakatulong po itong mga ganitong false and fake narratives, not just to revise history, but to actually distort it. Kaya nga, di ba, pag marami tayong nakausap natin mga kabataan ngayon, ibang-iba impression nila sa martial law They didn't really know how evil those human rights violations were. Kasi nakikita nila yung mga videos dito. And speaking of the campaign, di ba, yung Taliano Gold. Okay, punta ngayon tayo dyan sa martial law. Nandiyan na naman tayo sa issue ng martial law. Alam niyo kung anong fake news ng martial law nila? Real talk lang. May fake news talaga sa martial law. Alam niyo kung ano yung fake news yan? Ang fake news yan, mga kutsero, ay yung, actually, hindi naman siya fake news. Pwede siguro fake news kasi hindi nila sinasabi. Ang fake news dyan ay inosenteng mga tao yung naging biktima. Inosenteng mga tao yung naging biktima at pinapatay ni Apo Lakay.
ni Ferdinand Edralin Marcos. Yan yung fake news. Ano ang katotohanan dyan? Marami hong namatay kasi maraming mga Pilipino ang sumali kay Joe Masison. Marami hong mga Pilipino ang nagpaka-NPA. Siyempre, pag may enkwentro, mamatay ka. Pag tinamaan ka ng bala galing sa sundalo. Siyempre, dahil NPA ka, iimbestigahan ka. Pag NPA ka, aarestuhin ka. Pag NPA ka, pag CPP ka, pag informant ka ng CPP-NPA, pag ikaw ay runner ng CPP-NPA, gun runner ka o whatever, yan ho, natural, ano nga lamang wala mangyari? Hindi ba? Alam namang hayaan ng gobyerno na ganun-ganun lang. Yung light of fire movement, papasabugin nyo lang yung mga building sa Maynila. Yun ang fake news dyan. Ang fake news nyo dyan, mga kutsero, na inosente yung mga taong namatay. Hindi ho sila inosente. Mga miyembro sila ng NPA na namatay sa enkwentro. At saka kung napakasama ng martial law, bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin sa konstitusyon natin yan? You know why? Bakit hindi ho tinanggal? Kasi kailangan ho ng mekanismo ng ating gobyerno to combat lawlessness and rebellion and all of those stuff. Mali ba ako doon? Maidi-deny ba ni Christian Esguerra yung mga dokumento? Na maski mismo mga dilawan nagsasabi na itong mga tao na to ay miyembro ng CPP-NPA. They can't deny it. Alam niyo mga kutsero, hindi ho porke Duterte, anti-Duterte, ibig sabihin kakampi. Example po niyan si Christian Esguerra. Dilawan ho talaga yan ever since. Dilawan ho talaga yan. Dati pa ho namin dinidibang yan. Dati ko pa ho dinidibang yan. Kampanya pa lang dinidibang ko na yung mokong na yan. Mabuti na wala ka na sa ANC. Pare-pareho na lang tayo vlogger ngayon. Diba? Tuloy natin. Habang doon si BBM nangangampanya sa pagka-presidente. So kaya nga tinatanong ko sa inyo, given this context, meron ba siyang moral ascendancy to fight fake news? O baka naman nilalabanan lang niya yung fake news ngayon dahil siya mismo nabibiktima ng dati niyang kasama, yung mga Duterte. So in other words, sorry talaga, since hindi nga si BBM yung binoto ko. So, sorry. Sorry to cut off si Yusek Claire. Again, my point. So ngayon, there's an admission na ang gumagawa ng fake news ay hindi si Bongbong Marcos, kung hindi ang mga Duterte. So ba't hindi Duterte fake news ang birahin mo? Bakit mo kailangan isingit ang Marcos administration sa drama mo, Christian Esguerra? Maski siya sinabi niya naging beneficiary lang ng fake news si Bongbong Marcos, ang naggagawa talaga ng fake news ay yung mga bumibira sa kanya ngayon. O di sila Duterte yun. Ay naman pala maski ikaw ina-acknowledge mo na hindi gumagawa ng fake news si PBBM. So ba't kailangan ba't mo kailangan itanong if PBBM has the moral ascendancy? Malinis ba ang kamay ni Bongbong Marcos para labanan ng fake news? Apparently, by your own admission, oo. Tuloy natin. Ibang mga campaign propaganda nila. Sorry talaga. I'm just honest. Hindi ko napanood kung ano may campaign propaganda nila. Are you talking about trolls ba? Meron ba silang trolls? So sorry talaga. Yun. May trolls. Marami. At saka yung claim before na golden age of Philippine economy. Wait. Marami rong trolls. Marami. Actually, meron akong nakasagupang ganyan. Alala niyo ba si Kristan? Actually, hindi si Kristan ang hindi post ni Kristan ang nakita ko. Ang nakita akong post na kutsero ay galing sa iba. Nagtanong kasi si Kristan. Ayun yung tanong ni Kristan. I-screenshot ko Ay, wait. Tanggalin ko nga yung rotate. Nagtanong kasi si Kristan. Ayun yung tanong ni Kristan. Ayan. Tanong ni Kristan, marami tayong alam na DDS trolls, pero na-realize ko, wala akong maisip na BBM trolls. Lalo kayo sa BBM trolls. Sino ba mga trolls ni BBM? Meron ba kayong kilala? Diba nun? Si Kristan. May sumagot. May sumagot sa kanya. Guess who? Guess who? Kaya sabi ni Attorney Claire, hindi kita masasagot intelligently because ibang tao pa lang pinapatungkulan mo doon si Bongbong Marcos.
Yun basically yung sinasabi ni Attorney Claire. Ibang tao pala pinapatungkulan mo. Mga vloggers pala. So ngayon, yung facts, paano pa to si Christian Esguerra, facts first pa siya. Pati pala yung facts mo, distorted. Pati pala yung facts niya, distorted. Sino pala ang source? Ang source pala, mga vloggers. Pero inakusahan niya ng fake news, ang malinis daw ba ang kamay sa fake news, ay si Bongbong Marcos. Wala. Kabubuhan yun. Napalaking kabubuhan yun. Hindi maniniwala doon. Okay? You can deceive people passively. What do I mean by that? Alam nyo kumakalat sa komunidad na, si Claire Castro, ano yan? Milyonaryo yan. O bilyonaryo. Ay mo correct. Just alam mo mali. Kasi baka nakikinabang ka. Diba? So it doesn't the outright disinformation doesn't have to come directly from the principal. In that case, the BBM. Pero kung ikaw ay nakikinabang, hindi ba dapat kinokorek mo? Kasi maraming naniwala doon sa Taliana Gold po hanggang ngayon. Oh, okay. With that, Christian, and of course, again, with the help of the President, we will try to eradicate. Tinan niyo yung ngayon. Ang gustong gawin ni Christian Esguerra, kahit walang ginawang kasalanan si PBBM, magsalita siya. So, presidente na si PBBM, fact-checker pa siya. Di ba kaya ka nandyan? Fact first ka, di ba? So, sabihin, di mo ginagawa yung trabaho mo. Wala naniniwala sa'yo. Again, mga kotsero, that is tawag dyan, fundamental attribution error. Hindi pala si PBBM ang gumawa ng fake news, pero ang gusto mo, si PBBM ang maging responsable. That's weird. So, halimbawa, gawin natin yung halimbawa ako, meron akong sinabi na fake news. Ang fake news is, papakinabangan ni Bongbong Marcos is, matalino si Christian Esguerra. Ulitin ko lang example ko. Matalino si Christian Esguerra. Yun ang fake news. Nakilabang si Bongbong Marcos. Kasi, it is a fake news. Tapos, tinitira si Christian Esguerra na tumitira kay Bongbong Marcos. Okay. So, should Bongbong Marcos apologize on my behalf? Di ba? Should Bongbong Marcos apologize on my behalf? Bakit kailangan itama? Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin ni Bongbong Marcos? Hindi, mali si Jared. Matalino talaga yan si Christian Esguerra. Really? Sasabihin, ulitin natin Hindi rin ginawa ni Bongbong Marcos yung responsibilidad niya tungkol sa Taliano Gold. Na itama ang paniniwala ng mga tao sa Taliano Gold. Okay. Sino ngayon ang fake news, Christian Esguerra? Sino ngayon ang fake news? Anong tawag mo dyan? Akala ko ba facts first ka? Sinungaling ka rin pala. Wala kang pinagkaiba sa mga DDS. Taliano Gold? Hanggang ngayon, pinapaniwalaan pa rin. Pero hindi kinokorek ni Bongbong Marcos. Anong tawag mo dyan? Kaya maganda yung sagot dito ni Attorney Claire. Tama yung sinagot na dyan. Eradicate whatever fake news there will be, including that. Kasi, Nandiyan na lang pinutol. So, paano ngayon yan, Christian Esguerra? Ano gagawin natin dyan, Christian Esguerra? So, obviously, I don't think na isahan si Attorney Claire.